Video ipapakita ko sa inyo yung anong itsura ba talaga ng mga bahay dito sa may South Korea. So ipapakita ko ngayon sa inyo yung itsura ng bahay ko. So ang bahay ko ay walking distance lang mula sa company. So andito tayo ngayon sa mismong loob ng bahay ko. So magsisimula tayo ng vlog sa labas. Ano pa nga? Nalimutan ko na talaga yung sasabihin ko. Ang last vlog natin ay doon ako nag-vlog sa dati kong tirahan, sa dati kong workplace. Pero nagbago ako ng workplace kaya bagong tirahan na naman. Dito tayo ngayon sa may loob ng kwarto ko, so magmumula tayo sa may labas. So yung mga company dito sa may Korea, so papapuntahin nila kayo kahit walang nakalagay dito sa kontrata nyo na libre yung bahay, ay may matutuloyan kayo dito, hindi kayo mangangalat dyan. So yung ibang company ay nagpo-provide ng tirahan doon sa kanilang mga trabador. Yung iba doon sa may container, tapos ginagawa nilang bahay yun. Tapos yung iba naman ay katulad namin na maghahanap ng sarili namin bahay pero hati kami ng company. So kung magse-select man sila dun sa galing pa sa ibang bansa, galing ng Pilipinas, sabihin natin galing sa atin, yan. So halimbawa galing sa Pilipinas, hindi ka nila papapuntahin dito para ikaw mismo yung maghanap ng sarili mong bahay. So sila na yung maghanap ng bahay para sa'yo, tapos kayo nang bahala mag-usap doon. Kasi yung ibang company naman ay libre yung tirahan. Dormitory type naman yung iba, so magkakasama kayo, pero mas maganda yung nakabukod talaga kasi syempre kailangan mo din na privacy para sa sarili mo. So pagkadating ko dito, nung matapos kong ma-release ay nagpatulong ako maghanap ng bahay dun sa company namin. Yan. So company namin yung naghanap ng tirahan. So malapit lang dito, walking distance lang yung trabaho namin. Parang 5 minutes walk papunta doon sa kanila. So sobrang lapit lang. So anong nangyari dito sa may apartment na to ay hati kami ng company doon sa pagbabayad ng renta. So ang upa ko dito sa may apartment na to ay 300,000 won. So hati kami ng company, 150 ang akin tapos 150,000 din yung sa kanila. So hati kami sa bayad sa apartment na ito. Yan. So yun. So itong akin ay isa lamang doon sa mga pwede nyong tirhan. Yan. So ipapakita ko sa inyo yung mga meron included sa bahay. Magsisimula muna tayo sa labas ng aking bahay. So ito yung itsura ng labas namin. Ito yung pinakapinto ng bahay namin. Tapos ito, yan. May mga, ito bigay na to ng may-ari ng bahay kasi itong apartment na to ay hindi pagmamay-ari ng company. So ibang tao yung may-ari. So pinapaupahan lang nila. Yan. So nasa third floor ako ngayon. Tapos ito yung aking lagayan ng sapatos. Yan. So yun, panlakad sa labas. Panlakad ko sa labas. Tapos ito kay ate. Tapos yun yung sapatos ko sa company. Yan. Tapos pagpasok natin, nandito yung pinakang pinto natin. So may password dyan. Yan, so kailangan mo pang i-type yung password. Yan. So pagbukas natin, pahila siya. Yan. So hindi katulad sa Pilipinas na yung pinto ay paloob. Kasi dito sa Korea, inuuna nila yung safety kasi pag nagkasunog ay madaling buksan kasi palabas yung bukas ng pinto, hindi siya paloob. Yan. So bukas natin ang pinto, yan. Ito yung itsura. Unang bubungad sa bahay natin ay wait, so buhayin mo natin ang ilaw. Yan, so pagpasok natin ay kusina agad. Yan, so ito mga binili ko din yung mga gamit na yan. Hindi yan bigay ng company kasi akin yung mga yan. Ito sa kaibigan ko, yung mga kaldero. Kasi pagpunta ko dito wala akong kaldero. So pinahiram niya muna ako ng kaldero. So ilang buwan na yan, hindi ko pa kinaibabalik. Yan, so sa baba naman niya may washing machine. So electric to. So diretso dryer na siya kasi pag winter hindi ka pwedeng magpatuyo ng damit sa taas o kaya sa may labas kasi imbis na matuyo ay lalong nagyayelo. Kapag linalaban natin yun, may mga tubig-tubig pa siyang natitira. So kailangan na i-diretso dryer na siya. Yan, so may mga nakalagay din dyan. Tapos ito may pinakang ano din dito, may temperature din yung tubig para mainit. Kasi doon sa trabaho namin medyo mamantika. So kailangan tanggalin yung mantika. So kailangan namin ng heater sa tubig. Yan, so electric to. Yan, tapos ito naman yung aming ito yung aming lutuan. Yan, so ito ay electric din. So ito yung pagbuhay niya. Yan. So yan, papakita ko sa inyo mamaya, iinit na yan. Yan, so dito kami lagi nagluluto. So magkakonekta na lahat yan. Tubig, yan umiinit siya. Medyo nag-red na ang kulay niya. Yan. Medyo madumi kasi hindi ko pa nalilinisan eh. Yan, so yan, dyan kami nagluluto lagi. Hindi naman ako madalas magluto dito kasi hindi ako masyadong alam magluto. So ang ate ko lagi ang nagluluto pag napunta dito. So ito yung washing, ito yung taas niya ay lutuan. Yan, tapos ito naman pangkuha ng smoke.
Yan. So, tapos yan, mga utensils ko at saka mga ginagamit ko sa pagkain, lahat yan ay binili ko pa. Walang bigay dyan ng company. Yan. Tapos naglagay din ako dito ng isang basurahan. Yan. Tapos ito, cabinet. Sa cabinet din to, lagay ng bigas. So, hindi ko na siya bubuksan kasi medyo makalat. Hindi ko pa siya nililinisan. Tapos, yan lababo, tubig. Tapos, ang katapat ng aming itong lababo ay itong CR. So, ito yung itsura ng CR namin. So, pag binuksan natin, ito ang magiging itsura niya. Yan. So, yun. May ano siya, may inidoro. Yan. Tapos, ito, tubig, shower. Yan. So, andito ako sa may gilid kaya mayroon akong bintana. Yung ibang kwarto, wala siyang bintana. Yan. Tapos, yung mga shampoo ko. Tapos, ito, yung itsura niya sa labas. Diba? Yan. Sarado natin. So, minsan binubuksan ko to. Lalo na pagkatapos kong maligo. Kasi, nagpa-fog siya sa loob. Yan. So, mayroon din doon. Kuha na ng fog na galing sa pag naliligo ka. Tapos yan. Tapos ito naman, heater ng tubig. Yan. So, maganda din to kasi lalo na pagka winter. So, kailangan namin ng mainit na tubig. So, medyo maliit lang talaga siya. Kaya mayroon akong planggana doon. Yung planggana na yun, ang ginagawa ko, liniligay ko na agad yung mainit na tubig galing dito. Tapos ginagamit ko na tong pinakang shower. Tapos ilalagay ko doon sa may pinakang planggana. Tapos ay kumukuha ko ng malamig na tubig. Tapos hinahalo ko na lang siya para maligam-gam yung tubig. Yan. So, yun lang. Tapos ito, mayroon din ditong saksakan para habang nagsi-CR ka, nagne-Netflix ka, di ba? So, kung may ganito lang yung bahay namin sa Pilipinas, wala na. Hindi na ako lalabas ng CR nun. May saksakan din doon. Yan. So, heater to. Tapos yan, lababo, hilamusan ko. Ito yung itsura ng CR ko. Yan. Ito naman yung itsura ng ating kwarto. Ayan. So, ipapakita natin sa inyo. So, papatayin ko muna yung ilaw kasi mas maganda siya pagka patay yung ilaw. So, ito yung pinakang kwarto natin. So, pag binuksan natin ay lahat ng mga appliances dito, yung heater, yung washing, at saka yung lutuan, lahat provided yun ng may-ari ng bahay. So, ito yung aking ref. Yan. So, yun yung ref ko. Medyo makalat pa. Ito akin to. Lutuan ng kanin at saka ng air fryer. Kasi nag-air fryer ako. Tubig namin. So, binibili din namin siya. So, mura lang naman to. Kaso dito sa Korea kasi walang katulad sa atin, may mga water dispenser na lalagyan ng tubig sa mga bahay-bahay nila. So, hindi na kami bumibili ng ganun, kundi ganito na lang yung binibili namin. Per litro yung tubig. Yan. So, hindi din to provided ng company. Sariling pera ko din. Diba? So, may TV din silang binigay sa akin. Itong TV na to. Ayan. So, kanila din to. Bigay din to ng bigay din to ng may apartment at saka internet. Yan. So, may internet din kada kwarto. Yan. Dito ko linilagay yung laptop ko kung saan ako gumagawa ng mga edit. Yan. Tapos ito naman, gaming chair. Yan. So, nakikita nyo, okay pa yung gaming chair na to. So, ito, hindi ko siya binili. Kasi ito ay napulot ko lamang. Napulot ko lang tong gaming chair na to doon sa may labas. Yan. So, okay pa naman siya kasi gumagana pa naman. Kinuha ko na lang. Binuhat ko to. Tapos wala naman kaming elevator. So, third floor yung inangat ko sa hinayupak na ito. So, inangat ko siya dito sa may bahay. Tapos yan, may aparador din na bigay ng apartment. Tapos yan. So, tapos ito mga sapatos ko. Akin din lahat yan. Yan, madami yan. Sa ngayon, 7 na yung sapatos ko. Kakabili, kaya wala tayong ipon, di ba? Ipapakita ko sa inyo yung itsura ng labas. Yan. So, ito yung bintana namin. Dalawa yung bintana namin. Yan. So, dalawa yung bintana. Kasi medyo maingay din tong company na to. Itong katabi ng company namin. So, medyo maingay siya. So, mas maganda talaga may dalawang bintana. Kasi harang yung tunog. Kaya hindi siya masyadong maingay. Tapos yung company naman namin ay andun banda. Yan. So, 5 minutes walk lang siya. Tapos, andun na kami. Bibili ko lang nitong electric fan na to sa Kupang. Yan. Kasi sa summer na. So medyo mainit din talaga. Yan. Tapos ito naman, mirror na to. Ako din ang bumili nito sa Kupang. Yung Kupang pala guys, siya yung parang Shopee doon sa Pilipinas. Yan. So tinatekbe lang nila. Yung maganda lang sa Kupang dito sa Korea ay pagka halimbawa nag-order ka ng gamit sa kanila, mayroon silang racket na tinatawag. So pagka umorder ka ngayon, kinabukasan, dating na agad nung order mo. So, hindi ka maghihintay ng matagal, hindi ka tulad sa Pilipinas na kahit sa Luzon lang, ay umabot pa ng ilang days bago dumating sa'yo. Dito sa Korea,
halimbawa, order ka ngayon, bukas, andyan na agad. Kung maliit na ilaw na yon, so binili ko pa rin yun. Yan, so halos lahat, binili ko lahat sa kwarto na to para gumanda. Itong kurtina, hindi to sa akin. Tapos, makikita nyo, mayroon siya ditong hangeran. Kasi dito kami nag-hanger. Bakit kwarto meron? Kasi, pag nga nagwi-winter, hindi ka pwede magsampay sa labas kasi sobrang lamig. So, yan, meron silang provided dito sa sampayan. So, katatapos ko lang maglaba, kaya wala na siya ngayon laman. Yan, tapos yung ilaw na yan, binili ko naman siya sa Daiso. Pang bilihan siya ng mga gamit-gamit. Yan, so, pinaganda ko siya. Tapos ito yung pinakang bintana ko. Tapos, check natin yung labas. Yan, so ito may harang siyang parang pinakang blind sa bintana kasi sobrang liwanag niya. Lalo na pagka halimbawa matutulog ako ng umaga kasi galing kami ng yagan o night shift. So, pag natutulog kami, sobrang liwanag dito sa kwarto. So, malaki ang tulong sa akin ito. So, linagyan ko talaga siya ng ganito para hindi tumagos yung liwanag. Yan. So, ito yung itsura niya sa labas. Yan. So, magsasummer na guys. Kaya yung mga puno dito ay may mga dahon-dahon na. Yan. So, maganda siya ngayon dito. Yan. Water tayo. Yan. So, ayun yung pinakambintana natin. Tama naman. Hindi to bigay ng apartment. So, binili ko pa siya. Bili pa ako ng bed frame. Yan. Bumili ako ng bed frame. Tapos, kama. Binili ko pa siya. So, malaki din yung gastos ko dito. Para nasa 10,000 pesos yata to. Isang set na to lahat. Yan. Tapos yun. Akin din yung mga una na yan. So, magkaiba pa yung kulay. Kasi, hindi pa tayo nakapagpalit ng bago. Tapos yun, aircon. So, bigay naman to ng apartment. So, lahat ng mga appliances dito ay provided ng may-ari ng apartment. Tapos, dito, nakikita nyo, meron siyang heater. Ang gamit dito ay heater para sa paddock. Yan, para uminit siya. Tapos, ito namang isa na to ay pag halimbawa, pag may tatawag sa'yo sa labas. Yan. Yan yung itsura niya. Makikita mo kung ito yung labas ng pinakapinto ko. So, matcha-check ko kung sino nga dyan. At saka kung halimbawa may nag-doorbell. So, pipindutin nila yan. Tapos, makikita ko na sila. Yan. So, napakaganda. Yan. So, parang sa ano ako? Para ako nasa hotel. Wow! Yan. So, pinakanghigaan ko guys. Tapos, andun yung aking cellphone. Pag nanonood ako, dinilagay ko na siya sa may tripod. Para pagka nakahiga ako, di ba? Nakatitig na lang ako. Hindi ko na kailangan mag-buklat-buklat, di ba? Yan. So, ito yung itsura ng kwarto ko. Maganda talaga pagka uwi ka ng maganda yung kwarto mo. At saka mas gusto ko talaga dito, mas komportable ako kaysa may kasama ako sa kwarto. Kasi mas gusto ko talaga mag-isa. Mas natututo tayo maging independent. Tapos natututunan natin yung buhay natin dito. Kasi bilang bata na nakapunta dito sa may Korea, nahirapan talaga ako mag-adjust. Lalo't hindi ako sanay na mag-isa. Nung ako ay nasa Pilipinas pa. At ako ay hindi pa nakakapag-experience ng ibang trabaho bukod sa mga bukid. Kasi nung ako ay nasa Pilipinas, puro pag-aaral lang din yung ginawa ko. So, medyo nahirapan ako mag-adjust. So, mas gusto ko nga ito ngayon na nangyayari sa akin na ako lang yung mag-isa dito sa may bahay. Kasi, mas nagagawa ko yung mga bagay na hindi ko dati nagagawa. Masaya din ako kasi, syempre, may sarili akong bahay, sarili kong kwarto. Kahit binahati kami ng company. Yan. So, sa bahay, sa tubig, kuryente, internet. So, lahat yun ay isang beses mo lang siya babayaran. So, yung iba nga binabayaran lang nila dito ay parang 1,000 pesos. So, parang 2 hours lang din ang trabaho nila yon sa isang araw. So, medyo mura din yung kuryente niya. Kaya, okay lang din talaga na bumukod ka. Tapos, nagmamatch naman siya sa mismong sahod namin kasi medyo nababalance namin siya. So, sa cost of living dito ay hindi naman siya masyadong mabigat. Yan, kasi sinusuportahan ka lagi ng company. Yun yung pinakamaganda sa Korea. Halimbawa, isa-select ka nila sa Philippines tapos papuntahin ka nila dito. Hindi sila pinapayagang kumuha ng mga wigugin. Wala silang maipoprovide na tirahan para sa mga to. Kung hindi man sila magbibigay sa inyo ng tirahan sa company, kasi may mga ganong company na talagang nakalagay naman sa kontrata nyo yun at saka hindi nyo siya pwedeng ireklamo pag andito na kayo kasi pag andito kayo sa Pilipinas tapos pinirmahan nyo yung kontrata nyo doon na may nakalagay doon na hindi provided yung bahay, wala kayong magagawa dun. So, pagdating nyo naman dito, ay mayroon silang ipoprovide sa inyo na sarili nyong bahay. Yan. So, pag naman na-select ka, ganun din naman yung ginagawa nila dito. Pag na-select ka nila, so, tutulungan ka naman nila maghanap ng sarili mong matitirhan. Tapos, hindi ka nila papabayaan. Kaso nga lang, yun nga, hati kami sa mismong upa sa bahay. Pero, para sa akin, okay na yung hati kami sa upa sa bahay. Kahit gumastos ako kasi ito, mas komportable naman ako sa sarili kong bahay. Nagagawa ko yung gusto ko.
nakapag-ingay ako kasi katabi ko lang dito sa kabila ay Pilipino. Yan, so mas komportable sa akin yung ganong bagay. So naka-1 taon na tayo dito sa Korea. 1 taon at saka 5 buwan. Kung ano man yung gusto kong gawin dito sa kwarto ko, ako na yung bahala dun, di ba? Nagagawa ko yung mga kasi pagka may kasama ka sa bahay, tapos katulad sa dati kong company, pinagbabawalan nila gumamit masyado ng kuryente, tapos yung aircon, kasi pag nagsasummer dito guys, sobrang init. Hindi siya katulad sa Pilipinas na yung init ay kaya ng katawan. Dito kasi yung init niya ay medyo mabanas, kumbaga parang kulob yung init niya, tapos sobrang init. So napakahirap, minsan ang hirap din huminga. So may pinoprovide silang mga ganito, mga aircon. Yan, so kontrata din doon 1 taon, 1 taon. So gesok naman yun kung sakaling hindi ka paalis. Yan, tapos mas maganda yun kasi mag-isa ka lang. So pagka umuwi ka ng bahay, makapagpahinga ka. Hindi naman talaga natin maiiwasan na kapag may sama tayong iba sa kwarto, ay parang kailangan natin mag-adjust sa paglilinis, sa kalat ng bahay. Kasi pagka sarili mong kwarto, yan, kahit magkalat ka dyan, kahit hindi mo hugasan yung mga hugasan mo ng 1 linggo, okay lang kasi wala namang magreklamo. Pero kasi pagka may kasama ka sa bahay, so parang mahihiya ka, mag-a-adjust ka, at saka tapos halimbawa pag may gusto kang importanteng pag-uusapan sa kayong pamilya, yun yung parang tinatawag nilang privacy. Pagka gusto namin magpapunta ng bisita dito sa may bahay, pwede ako magpapunta. So lagi ko pinapapunta dito yung aking mga kapatid pagka pumupunta sila dito sa akin pag binibisita nila ako. Yan. So pagka nagka-time ulit tayo, saka tayo magbablog kasi medyo nahirapan din talaga ako sa time management kasi pinagsasabi ko yung pag-aaral, pagtatrabaho. Kasi sa pagtatrabaho pa lang ay sobrang pagod na talaga, lalo na pagka galing kami ng hiyagan. Pasok kami ng gabi, tapos dadating kami ng umaga. Sobrang pagod na talaga sa katawan kasi ang pasok namin ay 8 to 8 yung work namin. Ilang oras din yung 12 hours din kami nagtatrabaho. Madali naman talaga yung trabaho, kaso nga lang ang problema ko ay yung kauwi. Talagang lupay-pay ako. Minsan talaga nagluluto lang ako ng pagkain. So pagkaluto ko ng pagkain, mga sabihin natin 1 oras. Tapos syempre may mga ginagawa din ako. So nagsiselfon-selfon pa ako, palipas oras. Tapos paano ako mag-edit pa ako kasi yung iba kong mga, madami na ako nagawang video kaso hindi ko talaga siya ma-edit kasi sobrang pagod na. Kasi kailangan din talaga ng katawan ng pahinga. So hanggang dito na lang pala tong video ko. So marami po palang salamat sa inyong pakikinig. So sana andyan pa rin kayo at kasama ako. Yan. So maraming salamat po sa inyong lahat. See you again on my next video.